Every time nga na may pagkakataon ako, ay pinipilit kong mabisita kung may mga kailangan kong punuhin dito sa kainan, dito sa amin sa Crosswinds. Minsan kasi sa sobrang abala namin, hindi namin napapansin kung may kailangan ng palitan o may mga sira na yung mga gamit dito. At ayun nga, ang target namin ngayon ay yung maitim na parte dyan sa may lamesa. Yan yung mga mantyang hindi na kaya ng simpleng punas lang at simpleng brush lang. At syempre, para iwas sa bala, kailangan mo nang ihanda yung mga bagay na kakailanganin mo. At syempre, bukod sa pagpipintura, i-check ko rin muna kung may ibang problema pa yung lamesa. At ayun nga, napansin ko, medyo pauga-uga na yan. Ayan, inuuga ko yan. Kaya sinimulan ko ng i-welding yung mga kailangang i-welding. Dahil syempre, kahit hindi kasama sa plano, mapipilitan ka na rin gawin. Kasi sayang yung momentum. At saka kumpleto ka rin naman sa gamit. Kaya ituloy mo na lang. At ayan nga, yung pinaka-target natin. Sinimulan ko ng bakbakin yung mga malalalim naman siya dyan sa lamesa. Gamit nga pala dyan yung grinder. At ang bala niyan yung flap disc. Kung tawagin yan yung bilog na parang papel diliha. Inumpisahan ko yung ibabaw. Tapos isinunod ko na yung mga gilid-gilid. Sabi nila, isa daw yung grinder sa pinakadelikadong power tools, kaya ingat-ingat lang sa paggamit natin to. At ayan nga, after mabakbak yung libag, in-applyan ko yan ng bleach gamit yung Sonrox Original. Baka naman! Dapat ang ginagamit niyang wood stain, pero dahil wala, Sonrox muna. At after ko ma-applyan ng wood bleach, ng bleach, sunod ko naman yung pag-apply ng wood stain. Ang gamit ko dyan ay Boysen Wood Stain Oka flavor. Nasa inyo kung anong gusto nyo gamitin kulay. Pero dyan sa mga lamesa namin, ang pinaka-malimit kong gamitin ay ang Boysen Wood Stain Oak. Matagal na akong gumagamit yan at sa pagtatanong nga, napakaraming paraan sa pag-apply niyan. Pero syempre, sa tagal mo nang ginagamit ito, ikaw na rin yung makakatuklas kung ano yung pinakamagandang halo, pinakamagandang timpla, at pinakamagandang paraan sa pag-apply nito. Maaaring hindi standard yung ginagawa ko, pero dito na ako naging hiyang, dito na ako nasanay. At after ko nga may apply yung wood stain, papatuyuin na yung konti at susunod ko naman yung pag-apply ng sanding sealer. At after ko naman may apply yung first coating ng sanding sealer, patutuyuin ko siya pagkatapos ay lilihahin. Hanggang 2 o 3 coating lang ng sanding sealer, o nasa sa inyo na kung gaano karaming gusto nyong i-apply, pero pagkakataon na to, 2 lang coating ang in-apply ko dyan sa lamesa. Paulit-ulit lang yung proseso. Sanding sealer, patuyo, liha, and so on. At after natin may apply yung sanding sealer na patuyo at naliha, ang pinakahuli natin ilalagay dyan yung ating varnish. Para sa top coat, gumamit ako ng Hudson Polyurethane top coat. Isa yan sa pinakamatibay na top coat na ginagamit ko sa mga woodwork. Medyo nga may pagkamasaya na pag-a-apply niyan dahil kailangan pang paghaluin yung dalawang chemical. Nakalagay naman sa lata niya kung gaano karami yung paghahaluin nyo, kaya kayo na lang bahala magbasa. Sa pag-a-apply nga nitong polyurethane, ang number 1 requirement ay kailangan mainit ang panahon. At after mo apply ito, hindi mo kailangan itong ibilad sa araw dahil ang tendency nito ay magkakaroon siya ng bula. Marami rin na rin ako ng pinturahang kahoy na nagiging resulta ay nagkakaroon ng bula. Ganoon naman sa una trial and error lang. Dahil tulad ko, hindi ko rin naisip na matututo ako ng mga ganitong bagay. Dahil simula sa metalwork, woodwork, pag-welding, pagpipintura, yung mga yan natutunan ko yan noong panahon ng pandemic. Wala namang mahirap sa mga bagay na gusto mong matutunan. Basta sasamahan mo ng sipag, tiyaga, pagpupursige at konting lakas ng loob. Maaaring yung mga pangyayari at pagkakataon magtutulak sa iyo para gumawa ng ibang bagay. Pero maaari rin ikaw mismo ang gumawa ng pagkakataong yun. Sasamahan mo lang ng dasal.